kababayan, humanda na kayong manindig ang balahibo sa kwentong hatid ng Creepy Pinoy Stories. Sa lumang bahay sa Antipolo, nawala si Carlo sa gitna ng bagyo, dala ng kanyang imahinasyon at isang asong tahol ng tahol. Ngayon, 1 taon ang lumipas at ang kanyang ate na si Sofia ay may panaginip na tila susi sa misteryo ng kanyang pagkawala. Samahan ninyo ako sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng liwanag at lilim at alamin kung ano ang sakripisyong kailangan para sa isang nawawalang mahal sa buhay. Sa isang lumang bahay sa Antipolo habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan, si Carlo, isang batang laging puno ng sigla at imahinasyon, ay masayang naglalaro malapit sa bintana. Kunwari siyang isang matapang na sundalo na nagtatanggol sa kanyang kuta laban sa mga kalaban. Sa kanyang munting mundo, siya ang bayani na walang kinatatakutan. Biglang, ang tahol ng kanilang asong si Bogart ay pumunit sa katahimikan ng rumaragasang ulan. Napalingon si Carlo at agad niyang iniwan ang kanyang mga laruan para hanapin ang aso sa labas. Dala ang kanyang tsinelas, sumugod siya sa labas. Hindi alintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang mga damit. Habang tinatahak ni Carlo ang basang lupa at sangasangang landas papasok sa makapal na kakahuyan, malapit sa hinulugang taktak, patuloy ang pagtahol ni Bogart. Parang may tinatawag itong kakaiba at mahiwaga. At si Carlo, na puno ng kuryosidad, ay hindi nag-atubiling sundan ng tunog. Sa gitna ng kakahuyan, isang kakaibang liwanag ang sumilaw sa mga mata ni Carlo. At doon sa gitna ng kadiliman at ulan, nakita niya si Bogart kasama ang iba pang hayop na tila nagdiriwang sa paligid ng isang lamesa na may handang spaghetti at fried chicken. Ang tanawin ay kakaiba at mahiwaga na parang eksena mula sa isang engkantadong kwento. Ano kaya ang misteryo sa likod ng liwanag na ito at bakit tila nagdiriwang ang mga hayop? Sa kabilang dako, makalipas ang ilang taon ng pagkawala ni Carlo, isang masidhing panaginip ang gumising kay Sofia. Sa kusina ng kanilang bahay, habang hawak ang mainit na tasa ng kape, hindi niya mapigilan ang pagbabalik tanaw sa mga alaalang iniwan ng kanyang nawawalang kapatid. Ang bawat kagat ng tinapay at higop ng kape ay may halong lungkot at pangungulila. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay napako sa isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang abandonadong gusali sa Quezon City. Tila may kakaibang hatak ang liwanag na iyon, isang hindi maipaliwanag na hatak na nag-uudyok sa kanyang pumunta roon. Dali-dali siyang nagbihis, hindi na ininda ang kaba at takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Ano kaya ang misteryo sa likod ng liwanag na iyon? At paano ito nakaugnay sa kanyang nawawalang kapatid? Habang papalapit si Sofia sa abandonadong gusali, hindi niya alam na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magiging isang malagim na pakikipagsapalaran sa pagitan ng katotohanan at kababalaghan. Nang marating ni Sofia ang abandonadong gusali, para siyang pumasok sa isang mundo na kanyang nakita lamang sa panaginip. Sa kanyang harapan, ang mga hayop ay nakaupo sa paligid ng isang mesa, nakabihis parang tao at nagkakasiyahan. May mga suot silang sombrero, may nakatali pang necktie sa leeg ng isang aso, at ang isang pusa ay may suot na salamin na parang propesor. Ang tanawin ay kakaiba at nakakabigla. Ngunit sa isang iglap, nadama ni Sofia ang isang koneksyon sa lugar na ito at sa pagkawala ng kanyang kapatid. Nagsimula siyang maglakad-lakad, inusisa ang bawat sulok ng gusali, naghahanap ng mga palatandaan na maaaring magdugtong sa mga pangyayari. Sa isang sulok may nakita siyang isang lumang album ng mga litrato. Dahan-dahan niyang binuklat ito at tumambad sa kanya ang mga larawan ni Carlo, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa mga araw bago siya nawala. Ang mga litrato ay kuha mula sa mga anggulong tila may nagmamasid sa kanyang kapatid, isang lihim na tagamasid na alam ang bawat kilos ni Carlo.
Habang patuloy niyang tinitingnan ang mga litrato, naramdaman ni Sofia ang pagtindig ng kanyang balahibo at isang kakaibang lamig ang pumalibot sa kanya na parang may ibang presensya sa lugar na iyon. Sa pagkakatitig ni Sofia sa mga litrato, biglang bumalot sa kanya ang isang malamig na hangin at mula sa kawalan, unti-unting lumitaw ang isang figura. Isang nilalang na may kakaibang ganda at kapangyarihan. Ang nilalang ay nagpakilala bilang Reyna Luningning at inilahad niya kay Sofia ang katotohanan. Siya ang lumikha ng kakaibang mundo kung saan ang mga hayop ay parang tao at siya rin ang may kagagawan sa pagkawala ni Carlo. Ang galit, takot at pag-asa ay magkakahalo sa dibdib ni Sofia habang nakatayo siya sa harap ng mahiwagang nilalang na ito. Ano kaya ang mangyayari sa paghaharap na ito? Ang bawat segundo ay tila humahaba habang naghihintay ng kasagutan si Sofia. Ano ang hinihingi ng Reyna bilang kapalit para sa kalayaan ni Carlo? Anong sakripisyo ang kailangan niyang gawin? Sa bawat hininga, pumipintig ang panganib at misteryo na bumabalot sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata kung saan magdedesisyon si Sofia sa kanyang tadhana at sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Sa harap ni Sofia nagliwanag ang isang portal na tila pintuan patungo sa ibang dimensyon. Sa kabila nito, ipinakita ni Reyna Luningning ang kanyang engkantadong kaharian na puno ng hiwaga at ganda. At doon, namataan niya si Carlo. Masaya ang kanyang kapatid. Naglalaro kasama ang mga hayop na parang walang kamalay-malay sa tunay na kalagayan. Bitawan mo ang kapatid ko, sigaw ni Sofia, puno ng tapang at pagmamahal sa kanyang puso. Nagpumiglas siya, hindi papayag na manatili si Carlo sa mundong ito na hindi niya tunay na tahanan. Ngunit sinalubong siya ng malamig na tingin ni Reyna Luningning. May kapalit ang kalayaan niya, sambit ng Reyna, ang kanyang mga matay tila nagtatago ng libu-libong sekreto at kapangyarihan. Isang sakripisyo. Ang puso ni Sofia ay lumundag sa kanyang dibdib, habang ang Reyna ay tila nag-aabang sa kanyang desisyon. Ano kaya ang hinihinging sakripisyo ni Reyna Luningning? At ano ang magiging kapalaran ni Carlo kung hindi ito matutupad? Naharap sa isang desisyon na maaaring magbago ng kanilang mga buhay, si Sofia ay kinailangang pumili. Handa ba siyang isakripisyo ang lahat para sa kapatid? Matapos ang isang mahabang sandali ng pag-iisip, tinitigan niya ang portal na naghihintay. Sa huli nagpasya si Sofia. Gagawin ko ang kahit ano para kay Carlo, sabi niya. Ang boses niya ay matatag kahit pa ang kanyang puso ay nangangamba. Pumasok siya sa portal, nagpaalam sa mundong kanyang kinagisnan at tinanggap ang tadhana ng pagiging bahagi ng kakaibang mundo ni Reyna Luningning. Si Carlo, na ngayon ay malaya na, ay bumalik sa tunay na mundo. Nagising siyang parang lahat ay isang panaginip lamang, walang bakas ng alaala sa kanyang karanasan sa engkantadong kaharian. Habang si Sofia, kasama si Reyna Luningning, ay naglakad papalayo, handa na harapin ang kanyang bagong buhay sa isang mundo na puno ng mahika at misteryo. Anong bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay kay Sofia sa kaharian ng engkanto? At paano haharapin ni Carlo ang buhay na wala ang kanyang matapang na ate? Ang mga tanong na ito ay magpapatuloy na gumulo sa isipan ng mga mambabasa, habang ang kwento ay nagtatapos sa isang nakakakilabot na katahimikan. Sa huli, ang kwento ng ating bida ay nagturo na ang tunay na pagmamahal ay may handang isakripisyo. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga kaibigan. At tandaan, sa bawat anino ng dilim, baka may mata na nakatingin. Goodbye for now.